Alright, magandang umaga, tanghali, gabi, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa. Grabe, kumusta po kayo? Muli sa himpapawid, ang inyong lingkod, walang iba, si Buhay ka pa ba, Kubi? Ay, grabe, napakainit na ating tatalakin ngayon. Kasi, number 1, American vlogger na karma na sa INC. So, sabi ng mga taga-Iglesia ni Cristo, ang karma ay hindi daw biblical term. Ano yung right terminology? That is written in the Bible. Sowing and reaping. Kung ano yung itananim mo, yun, inaani na niya. Number 2, sino yung tinatawag na kulto? Kaya, ayan, sit back and relax at mag-coffee habang tatalakayin natin ito. Pero ang tanong, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, you're so blessed. Why? Because muli, binigyan tayo ng libreng buhay na ating Panginoong Diyos na dapat nating ipagpapasalamat. Alright? Now, let's get it on. Yung mga malisyosong mga unang-una, ito kung nakita nyo dyan sa screen nyo, itong vlogger na to, walang iba, ang pangalan nito ay si Krishna Sahai. Now, mayroong mga karakter doon sa screen na parang mga sign ng mga kulto, which is absolutely, hindi talaga yan kailanman napupo sa mga screen ng Iglesia ni Cristo. Kasi nakapag-attend din tayo ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Yung screen na yan ay ginagamit lang, halimbawa for hymn, singing of praises to our Almighty God. Kung mayroon ding mga hymnal book, kung wala doon sa hymnal book kasi parang nagbabago yung may mga latest, may mga updates doon talaga sa screen. At number 2 na magagamit yung screen sa Iglesia ni Cristo is lalo na yung mga bansa na kulang yung wala mga ministro. Kasi nga sa Biblia, maraming anihin, ngunit kunti lang ang mga ani. Kaya kunti lang talaga yung kahit thousands of mga ministers na nagsipag-graduate yearly. Pero kulang kasi nga sa buong mundo yung Iglesia ni Cristo. Kaya yung iba through screen, no, nagsasagawa ng mga pagsamba. Kaya yun ang mga purposes din ng screen. Pero itong mga ganitong karakter, talagang inilagay lang niya para pasundin doon sa gusto niyang niche. Gusto niyang topic. Iba talaga to. Pero nakakatawa kasi ma-open ko pa yung yung account, yung YouTube niya. Yung open pa yung comment section. Meron siyang inilagay, parang nagrason siya kasi binabato na siya ng mga membro ng Iglesia ni Cristo ng comments, binabaha ng comments. Kaya ang sabi niya dito, nakakatawa, I hope I didn't offend anyone with this. Everyone was super nice. Everything is only for entertainment and educational purposes. This isn't an expose. Also, talagang mga hamak siya, mag-aapak ng ibang tao kahit baseless, walang mga katotohanan para lang for views. Kasi para sa akin lang, my point of view, siguro napansin niya at alam naman natin ang Pilipinas, one of the vivid fans in terms of, lalo sa Facebook, yung mga social media, di ba? Milyon-milyon ang talagang active. Ngayon, nakita niya na mayroon ding milyon-milyon kamakailan lang na nagsasagaw ng peace rally itong Iglesia ni Cristo. Kaya ito, nag-take advantage, gumawa siya ng mga para kunyari makakatch ng attention. So, yun ang pagkakamali niya kasi gumagawa-gawa siya, yung kinakalaban niya, siyempre yung mga membro din, ipagtanggol din, no, ang Iglesia ni Cristo. Kaya, bago ko ipakita sa inyo kung bakit nakarma itong American vlogger, no, itong siguro, isa na doon yung channel niya, is, ito muna, no, there are 2 kinds of people. Sino ito? So, panoorin natin. Number 1, itong lady. I researched about the Church of Christ and I found a couple of things online saying that it's a cult. So, that lady, she also found out doon sa mga posts sa social media na nagsasabi na Iglesia ni Cristo ay kulto daw. Kasi marami naman talagang mga pumupuna, maraming mga tumutuligsa sa Iglesia ni Cristo, lalo na yung mga kaibayo sa pananampalataya, no? So siguro hindi natin alam dahil sa ang iglesia ay parang tubig na talagang mabilis ang kaniyang paglago. Yung iba na inggit, nagalit sa Iglesia ni Cristo dahil hindi kapareho ng pananampalataya. Number 1, among of the Christianity sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa na napakilala, ang Iglesia lang ni Cristo ang hindi naniniwalang mayroong Trinity na hindi naman talaga nababasa yan sa Biblia. Kaya sinasabi nila na kulto ang Iglesia ni Cristo. So, yun yung number 1, itong babae, no? So,
nag-search siya, nag-research siya about Iglesia ni Cristo, ang unang tumambad sa kanyang screen is yung negative. And then ito, number 2, itong lalaki. This church behind me is secretly a cult by the... Oh, wait. Nakita niyo yun? Mayroong may mga hood, yung para mga madre. So, gumawa siya ng mga video, in-insert niya doon, which is, wala naman talaga sa Iglesia ni Cristo. At wala ngang madre, wala ngang pari sa Iglesia ni Cristo, di ba? Wala mga ganun. Para lang talaga, parang magkaroon ng dramatic yung pag-narrate niya sa kanyang vlog para makakatch ng attention. Alam niyo naman yung mga tao, talagang likas na mga chismoso. At talagang, yung iba nga, gumagawa pa ng sariling multo para lang matakot sa kanyang sarili din. So yun yung mga ginagawa niya. At ito pa. Iglesia ni Cristo, but there was no cross or any... So, wala din daw na cross. Kaya, ipinagpalagay na niya ng Iglesia ni Cristo ay isang kulto dahil wala daw cross. Pero, let us dig. What is the cross? Diba? Kung babasahin natin, mayroong mga binabanggit na cross. Alright? So, dito babasahin muna natin ito ha. Ayan, itong sa Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." So, kung gusto kang sumunod sa Panginoong Kristo, bubuhatin mo yung sarili mong cross. Pero ang tanong, literal ba yun? Kasi kung literal yun, abay baka may pagsakay natin sa tricycle, hindi na tayo pasakayin dahil may dadala tayong mga cross. Pupunta sa mall, pupunta sa palengke. So, hindi yun literal. Ang only Jesus Christ na talagang pinako sa cross dahil siya yung walang kasalanan para matubos niya yung kaniyang tagasunod, kaniyang mga tao. Pero, ano ba talaga yung cross? Kung talagang, bakit ay maraming nagpo-fund sa cross? Bakit ginawa pang pintas o nilagay sa simbahan? Talaga naman noon ay talagang dyan ay humahalik pa ako, diba, sa mga ganyan. Pero kung pag-aralan natin yung history, ang gumagawa talaga ng cross ay yung mga kalaban ni Cristo. Halimbawa, itong Roman Empire, which is yung Israel noon, nasakop siya kasi halos 1/3 yata sa buong mundo ay nasakop sa mga imperyo ng Romano noon. At yung patakaran nila, the moment na may mga kriminal, magnanakaw, ay ipapako sa cross. Isa na doon ang Panginoon Kristo na bagamat siya ay malinis, talaga namang mismo yung mga Israelites na hindi naniwala sa kanya ang nagdiin sa kanya at sinuportahan ng gobyerno ng Roma na, sige, kaya nga si Poncio Pilato naghugas kamay, pero ganun pa man, ipinako pa rin ang Panginoon Kristo sa cross. So, number 1, mga kalaban ni Kristo ang gumagamit ng cross. Alright? At kung ipagpalagay natin, banal yung cross, what if ang Panginoon Kristo namatay during sa government noon ni Ferdinand Marcos, di ba? Ang way of death penalty noon is yung electric chair. So, paano ano gawin natin? Magpintas tayo ng electric chair, tapos yung simbahan natin may electric chair. Paano tayo magsasign ng electric chair? Di ba, mga common sense lang. Halimbawa, yung way of death penalty kay ating bayani, si Dr. Jose Rizal, is yung firing squad, babarilin. So, anong gagawin natin kung kung yun ang ginamit sa pagpatay ng Panginoon Kristo? Yung simbahan natin may sign of baril, tapos yung ikwintas natin baril. O kaya yung ihang sa rope, o di, lubid na naman. So, hindi siya talagang walang meaning. So, kaya, ang sinasabi doon sa Biblia na tayo may kanya-kanya tayong mga cross, yung mga pasanin natin sa buhay. Araw-araw may mga problema tayo, o kung sumunod tayo sa Panginoong Kristo, marami tayong isalang-alang na talagang tanggalin mo at buhatin mo yung cross. Kasi ayaw mo sana yun, ayaw mo sanang tanggalin yun, sumunod ka, ayun ang cross mo. Halimbawa, ayaw ng pamilya mo na sumunod ka kay Kristo, alang-alang sa kaligtasan, ipagpalit mo siya sa yung ama, ina, mga kapatid, dahil sumunod ka kay Kristo, yun ang cross mo. Di ba? Yun ang mga sample natin. Pero let us continue, napapalao tayo. Mabilis lang naman to. 1 minute lang yata to, so ulit na natin mula doon sa babae. About the Church of Christ, and I found a couple of things online saying that it's a
cult. This church behind me is secretly a cult by the name of Iglesia Ni Cristo. Iglesia Ni Cristo, but there was no cross or anything. And so I Googled it, which was a huge mistake. First of all, why do they have a section for leaders? Only cults have leaders. Then So, what is exactly his ignorance? Is yung sinabi niya na only cult has a leader. So, hindi siya nagbasa ng mga history, no? Even before Jesus Christ, yung mga nasa mga Old Testament pa, talagang ang Panginoong Diyos ay patakaran niya na magbukod siya ng mga leaders, di ba? Mula kay Noah, mga Moises, di ba? Kay King Solomon, hanggang sa David, dito na sa Christian era. Before Jesus Christ, ito pang si Juan Bautista, correct? Piniprepare niya yung daan para sa Panginoong Jesucristo naman, siya naman ang leader. Tapos pagka matay ng Panginoong Jesucristo at umakyat na sa langit, yun naman yung mga disciples niya. Hanggang sa kasalukuyan, mayroon yung mga talagang inilaan. Maging yung administration, nasa Biblia din yun. Mayroong in charge in terms of spiritual. Kung itong ang tinatawag na secular matter, itong ang government, mayroong itinilagang leader, which is galing din sa Diyos ang kagustuhan na magkaroon ng leader yung bansa. How much more, particularly, itong sa religion na very tinatawag natin na mas more important na magkaroon talaga ng leader. So, yun. Siguro itong batang ito, kung siya ay Catholic, kasi example kung Catholic siya, baka nineglect niya yung ng right ng Pope na siyang nangunguna, correct? At sa mayroon pang mga tinulog sa niya, bakit daw pinipray? Kasi sa Iglesia ni Cristo, ipinapanalangin sa Diyos ang executive minister or yung mga nangunguna sa iglesia. Of course, kasi tao lang sila. Kailangan ng protection ng Panginoong Diyos. Diba? Kasi sila yung tagapangalaga ng mga kaluluwa ng membro. So, dapat lang ipanalangin sila. Kung yung gobyerno nga, ipinapanalangin din natin yung mga leaders, how much more yung mga nangunguna. Baka nasanay lang siya na walang nananalangin sa papa, mga gano'n, no? Or sa kanilang mga ipinapanalangin yan, ilapit. Kasi nung umatin ako sa worship service na Iglesia ni Cristo, bago magsimula, di ba, may mga banal na awitan. Tapos ipinapanalangin pa yung ministro ng isang leader din sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung tinatawag na Pangulong Diakono, na puspusin ng karunungan at kabanalan. Hinihingi yun sa Panginoong Diyos na sana ang itatayo na ministro ngayon na magtuturo sa yung banal na mga salita ay puspusin ng kabanalan, Espiritu Santo at ilayo sa mga pagkakamali. Which is correct. Why? Kasi nga, tao lang tayo. Talagang nagkakamali. Lahat ng tao nagkakamali. Kaya kailangan nating manalangin. Kaya ito siya is kulang sa pag-research. Basta na lang gawa ng mga content na nagpapahayag ng kanyang pagka-ignorante. Sige, pagpatuloy pa natin. Kidnappings, murders, and so much more that's allegedly happened within this cult. So, yung na-research niya, kung gusto kasi niya yun yung maging content niya kasi gusto niya ipalabas na kulto. Mayroon kasi mga sumisira din sa Iglesia ni Cristo. Lalo na yung mga, halimbawa, yung mga politician na hindi na iboto, hindi napili ng Iglesia ni Cristo. Is talagang gagawa yan na mga, alam mo na, dito sa Pilipinas, diba, no? Kung ano-ano. Pero hanggang ngayon, wala naman sila napatunayan. Diba? Talagang ang korte man na magpapatunay doon. Sabi niya, mayroon daw mga kinidnap, may mga pinapatay. So kung pag-usapan natin ang patayan dito sa Pilipinas, di ba kadalasan ang nasa doon sa jail, ang tao dito sa prisuhan, di ba 99% mga Catholic yan? Pati yung mga politician, mga Catholic, pati yung judge. Di ba? Kung mayroong mga individual na Iglesia ni Cristo na nakapatay, dito sa Iglesia ni Cristo, hindi nila tinotolerate yan. Talagang kung nagkakamali yan, ititiwalag yan at ipapakulong. Kasi law-abiding citizen, yung mga Iglesia ni Cristo na siyang itinuturo ng tagapamahalang pangkalahatan. Right? So, let's continue. Reading that online just made me very confused. Did make me question if I was making the right decision, and if joining the Church of Christ really was for me. And I realized as well that it was a lot for me to sacrifice in my future. Perhaps I was looking at it from like a biased perspective, and the things that I was reading online were really influencing my decision, and perhaps
the way that I felt about the Church of Christ in that moment was not how I truly felt. I decided to attend the next couple of worship services with more of like a neutral perspective, so not really thinking anything negative or positive. And I sort of realised that in myself, I really enjoyed attending the worship services. They made me feel happy, the lessons made sense to me, they're always very clear. Worship services are very clear, they're all question and answer, so the minister will read a verse from the Bible and then he will break it down into small pieces so you can really understand each verse that's being told, and that was not something that I've really experienced in any other religion before. Right. To summarize these two observants, yung isa, yung babae, nag-research siya sa Iglesia ni Cristo, and she also found out na mayroong mga, diba, mayroon ding mga blog or mga website na against sa Iglesia ni Cristo, na kung ano-ano na lang yung mga tinutuligsa. So nabasa din niya yun, lahat-lahat. Pero sabi niya, kung kung bilang tao, siyempre parang naano ka rin, na bawasan yung paniniwala mo or pananampalataya mo kasi bago pa lang siya sa Iglesia ni Cristo na nag-research eh. Pero magiging perspectively bias, sabi niya, or tawag dito yung parang mag-volleyball ka. Ibig sabihin, ang isang taong volleyball, kung ano yung napakinggan niya, stick na siya doon. Hindi na siya nakinig sa kabilang panig. Kung sino yung unang na-entertain niya or napakinggan niya, doon na siya maniwala. Which is yun ang hindi matalinong mga tao, di ba? Kasi yung mga matalinong tao, talagang kagaya sa, halimbawa sa korte, pinapakinggan yun, yung kabilang panig at sa kabilang panig. So, itong lalaki, number 2, nag-research siya sa Iglesia ni Cristo na gusto niyang kunin yung mga negatibo lang para papabor doon sa kanyang niche, which is na mayroong kulto sa lugar na yun. At tinatawag pang na yung lugar doon, mostly yung mga tao na doon ay kulto. Para daw isa sa mga, kunyari, proof niya. So, diba nakakatawa. Samantala itong babae talagang tunay yung pagre-research niya. So, hindi niya, kumbaga, hindi siya na-discourage doon sa kabila ng mga nakita, mga napanood niya, mga videos or ano ba man doon sa online, talagang napursige siya sa mga Bible study ng Iglesia ni Cristo. At doon, napansin niya na talagang klaro at binasa naman ng ministro through Bible. Tapos sinagot ang tanong, Biblia. Tapos sinagot din sa Biblia into pieces. So, yun. She found it clear, the clarity, and then naramdaman din niya. At yun, talagang nag-decision siya na mag-Iglesia ni Cristo. Kasi she found out na based on the Bible lahat ng mga doktrina ng Iglesia ni Cristo. Right? So, ngayon, ang second topic po natin is ano ba yung kulto at sino yung unang tinatawag na kulto. Okay? So, basahin muna natin to. Pero, bago pala yan, anong nangyari dito kay Krishna Sahai? Kasi, di ba, nabasa pa natin yung comment niya na ano lang daw yun, I hope I didn't offend anyone with this. Everyone was super nice. Everything is only for entertainment. Pero, nung binuksan ko ulit ang kanyang channel, ito na. Naka-off. Comments are turned off. What? Bakit? Kasi nga, talagang binabaha na siya ng mga comments sa Iglesia ni Cristo. Di ba? At baka apektado pa ang kanyang baka na muna siya. At dito, na-restrict siya ng mga ilang kaya hindi siya nakapag-post. Tingnan nyo. Matagal na. 7 days ago kasi siguro binawalan mo na siya sa YouTube. So, ganoon talaga, no? Kung ano yung itinanim mo, ay talagang aanihin mo. Ngayon, sino yung unang tinawag na kulto? So, babasahin natin sa mga Webster to, no? At andyan naman sa Google, available yan. So, if you notice, the people who use it often come from big religion, Catholic and Protestant churches, that they call smaller religions like Jehovah's Witness, Seventh-day Adventists, CGC, Latter-day Saints, Mormons, or Iglesia by Christ, and other who are not well known. So, noon pa man, kapag kabaguhan ka ng mga religion, maliit ka lang, tapos, contrary, hindi pa naaayon sa kanilang tinuturo, mga doktrina, ay talagang tatawagin kanila na kulto. No? The worst part is if you ask them what it means, they don't know because of the fact that they only use this word as an insult or to tease members of the other religion.
Pero mayroon tayong papasagutin yan. Ayan. Ito na, panoorin na natin. Itong Get to Know Us. So, Brother Michael, this may seem like an odd question, but are you guys a cult? Hey, Sam. Actually, it's a very good question and one we are more than happy to answer. Well, are you? To answer your question, Sam, no. The Iglesia Ni Cristo is not a cult. Let me ask you this, Sam. What do you think a cult is? Well, I don't know the dictionary definition, but when I hear the word cult, the first thing that comes to mind is this movie, Midsommar. Everyone is dressed the same, blank stares. They only speak when spoken to. They say the same things. It's a little creepy if you ask me. That's a pretty vivid picture, Sam. Na-brainwash kasi tayo na ang mga kulto ay napanood natin sa mga television, sa mga movies na pareho yung kasuutan. Tapos mayroon silang mga alay, di ba? Mayroon silang mga seremonyas. Mayroon silang kinatay na tao. Yun ang mga lumaki tayo na ganyan ang ating pag-iisip sa kulto. Pero ito yung sagot ng ministro ng Iglesia ni Cristo. But when you look at the actual definition in the dictionary, the definition is pretty boring. So this is the definition. Extreme admiration for someone or something. Pretty straightforward, pretty straight to the point, right? So let me break it down for you some more, Sam. So based on this dictionary's definition, if you admire the greatest basketball player of all time, obviously I'm talking about Michael Jordan, Obviously. you're part of his cult. Oh, What? So, isa din sa mga definition pala ng cult is yung extreme admiration or idolization. Halimbawa, idol na idol mo nga isang basketball player ngayon si ang pinasikat LeBron James. So, LeBron James cult. Kulto karon mayroon ding pala mayroon tinatawag na kulto kami ni Digong. Kulto ni PRD. Di ba? So, depende lang pala yan, no? Kasi noon, parang hindi masama yung salitang cult. Unli lang sa mga through mga movies, mga ganyan, no? Dahil sa mga ginagawa-gawa, yung mga malilikot na isipan ng tao. Ano pa? wow. I never thought about it that way. I think I'm a part of a lot of cults then. It's true. It's a pretty generic definition. However, movies like the one you mentioned earlier have painted a destructive and often inaccurate picture for most people of what they picture all cults to be. But back to your question. Is the Church of Christ a cult? Well, Sam, maybe the question should be, why do you think we're a cult? Is it because we believe, admire, and follow our Lord Jesus Christ? Why do we do that? As it is written in Luke chapter 6, and we'll read verse 46, this is what the Bible states. But why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Jesus is the leader of his church, and he expects his followers to obey for their own good. So are you saying, Sam, that Jesus is leading a cult? Or is it because we strive to follow God's word? Correct, no? So, ano masama doon? Ang Panginoon Kristo mismo ang sinusunod natin. Kung sinasabi ng iba na kulto kayo. So, ipapalagay natin, okay, kung yun naman ang kulto na ikapagliligtas na susunod ka sa mga utos ng Panginoong Diyos, why not? Di ba? It's up to them how to put weight or tinatawag natin na kung ano yung ilagay nila ng mga degree, to what degree, kung ano yung pinaka-meaning nila na cult. Kasi ang cult today is parang they consider that as yung insulto or kaya false yung teaching mo. Pero let us tayo kung sino ngayon ang may mga false teachings, correct? Ito pa. Without hesitation or doubt, as it's written here in Matthew chapter 10, verse 38. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. So the reason why we follow with no hesitation or doubt, because Christ tells us to follow after him, to be worthy of him. Do people think we're a cult because we follow the guidance of the church administration? Well, why do we do this? Let's read here in Hebrews chapter 13, and the verse we're going to read is verse 17. This is what the Bible states. Hebrews 13, verse 17.
Obey your spiritual leaders and submit to them, recognizing their authority over you. So, di ba? Recognizing their authority over you. Obey your spiritual leaders and submit to them. Kaya ang Iglesia ni Cristo mayroong tagapamahalang pangkalahatan sa kasalukuyan, Brother Eduardo V. Manalo. In fact, wala nga silang papa no? Pope, or that's address is higher than brother. So, kung sabihin natin, i-consider natin yung kulto, kung talagang nag-regards ka ng higher talaga, yun yung tinatawag mo na papa ng kaluluwa. Di ba? Sa kanila, is only brother Felix Manalo, Brother Eduardo Manalo. So, kapatid lang. No? Yung payak lang. Yan, kaso lang, sila yung tagapamahala, sila yung in charge. So, nasa Biblia din pala, no? Hebrews 13:17. For they are keeping watch over your souls and continually guarding your spiritual welfare as those who will give an account of their stewardship of you. Let them do this with joy and not with grief and groans, for this would be of no benefit to you. So if your friends are warning you that we're a cult like the... So kasi kung gagawa din pala tayo ng halimbawa, kinakalaban natin yung in charge na mamahala sa atin, sabi ng Panginoong Diyos o sa Biblia, hindi na ito ikabubuti sa atin. Yung kababasa lang, correct? Kaya talagang susundin. So pag sinunod mo ba, kulto ka na? Hindi. Kasi para sa akin, yung kulto, yung bulag ka, pikit mata, kahit di mo alam yung tinuturo sa iyo kung nasa Biblia o hindi, sunod ka lang ng sunod dahil naaayon sa iyong kagustuhan. Ang totoo, pag ganun ang mga uri na kagustuhan mo lang, hindi na ikaw ang sumusunod sa Diyos, ang Diyos na ipinapasunod sa iyo. Kasi namimili ka ng gusto mong mapakinggan na aral na ayon sa iyo. Pero in fact, wala naman talaga sa Biblia. Ano ba, may mga, ingat tayo, maraming ganyan na mga tagapagturo sa mga reliyon. Alright? One seen in the movies, then no, we are definitely not that. But if they are warning you because we are inflexible in our determination to follow God's words provided to us by the administration He's placed, well then maybe I should ask you about the type of church you're looking for. Thank you so much, Brother Michael. Those are really great points, and you've really given me a lot of clarity about this question. I'd really love to learn more about what makes the Church of Christ unique. Thank you so much. Anytime, Sam. Bye. Alright, I hope na marami tayong mga natutunan. To summarize sa mga natin, tinitake up natin ngayon, marami tayong natutunan. Halimbawa, dati, nawiwirduhan tayo na mayroon tayong sinusunod kasi gusto natin, walang batas tayo, di ba? Kung may batas nga sa mundo, mayroon ding batas yung, of course, yung Diyos mismo. Dapat, gaya na binasa kanina, na mayroong mga in charge yung mga leaders na talagang magpapasakop tayo. Kaya pala yung Iglesia ni Cristo, may pagpapasakop, may mga unity, talagang nakasulat sa Biblia. At itong pinaka-worst, nakalimutan ko yung nakapag-attend ako sa worship service na Iglesia ni Cristo, na ang tunay pala na reliyon na itinayo ni Cristo ay talagang may unity. At ilang beses din natin yung nabasa na sapagkat ang pagkawatak-watak ay sa dyablo. Kaya, naku, napakasimple lang talaga i-determine, hindi natin i-komplikado yung buhay natin. Pag yung religion or organization na sinamahan natin nagkawatak-watak, alam natin hindi sa Diyos yan. Napakasimple lang, di ba? So sa sunod pa nating video, I hope na excited tayo kasi grabe, painit ng painit yung mga pag-usapan natin dito. At sana makarating ito sa maraming tao at marami ding mga magka-interest na makinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. At kung pupunta ka kasi doon sa kapilya nila, talagang i-entertainin ka kahit wala ka pang kakilala doon. At i-guide ka nila hanggang sa pagpasok. At walang masama, walang mawala sa atin kung makinig tayo bagkus mayroon pang madagdag sa atin na kaalaman. Right? Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. I hope na nasa maayos kayo ng kalusugan at ang mga biyaya ay dadaloy sa ating buhay araw-araw. God bless everyone and to God be the glory.